parang kausap yung panahon na yun. Walang trabaho, walang kahit ano. Nung chinat ko na siya noon, doon nagtuloy-tuloy na. Parang niregaluhan ko siya noon. Hindi ko na-expect na magre-regalo ako ng ganun. Na hindi ko pa naman talaga siya halos gano'ng kakilala. Tapos sabi ng nanay ko, sino pa kayang niregaluhan mo dinodrawing mo kasi nag-drawing ako nun. Balang araw makikilala mo siya. Kasi parang unti-unti ko nang tinatanggap na baka mga 30 plus na ako mag-aasawa kasi nga para akong lalaki kung kumilos, hindi ako pa-girl. Then dumating yung anniversary ng Comfy, November ata yon sa Blue Leaf. Doon kita first time na nakita at pinakilala ka sa akin. And doon din nag-start na mag-usap tayo. Hanggang sa time na gusto mo na maging official yung panliligaw sa akin, pinabilib mo ako kasi pumunta ka at humarap ka kina mami at daddy para magpaalam at syempre, di mawawala yung iconic gift mong charcoal portrait para sa kanila. Coming up Clover Street, I want you close to me, close. I want you close to me. Hurry up, grab your things. I want you close. I want you close to me. What is it you're made of? What crosses your face? Stay here in my arms. Don't you go nowhere. Ain't nobody else that loves you like I do now. Silhouette down the coast, sleeping to the car radio. I got you close to me. Nakita ko na kahit anong away, di pagkakaintindihan, kahit na minsan alam kong pareho na tayong napapagod intindihin ng isa't isa, hindi mo ako iiwanan at hindi mo ibibitawan kung anong meron tayo. Sa madaling salita, ikaw ay pagpapala, naging tulay, nang makilalang higit ang Diyos ang tunay na pag-asa. What is it you're made of? What crosses Bilang lalaki, ako dapat yung tagapagtanggol mo. Pero sa totoo lang, ako yung sinagip mo. Lord, grabe yung plano mo sa love life ko. Very surprising. Dumating pa in a very unexpected way.
I promise na mag-aaral ako magluto para hindi lang breakfast ang maahain ko para sa'yo. Pag-aaralan ko rin kung paano magluto ng masarap na paborito mong spaghetti. Noong panahong wala pang napapala, ikaw yung nandyan. Nung wala pang naniniwala, ikaw ang unang nagtiwala. Kaya sinong mag-aakala na kung dati kaya lang kitang ihatid sa terminal ng Ayala, ngayon sa harap ng dambana. I can't wait to spend the rest of my life with you, Beb. Kahit mag-basketball pa tayo one-on-one. Para maturo ko sa'yo kung paano maging shooter sa tres. At yun ang dahilan kung bakit nasabi kong ikaw ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa buhay ko.